my channel. And today, gagawin na natin ang review dito sa Maybelline Fit Me Matte and Poreless na foundation. And ang shade ko is in 220 Natural Beige. Wala akong marirecommend ng seller kasi binigay lang ito sa akin ng aking tita. Hindi ako makapag-recommend ng seller. So, for sure, meron naman ito sa Shopee, sa Instagram, sa mga concept store ng Instagram. So, ayun! I-try na natin. And parang medyo late na para gumawa ng review. Pero, Kebs. Kasi pwede naman ito umabot, diba? Ano ba ngayon? 1. Pagpalagay natin 2. Pwede ba ito umabot ng 8 hours? 10 o'clock ng 9 hours, 11. Malay, magbusip pa ako ng 12. Pero hanggang sa hindi pa ako inaantok. Let's do this. I already prepped my skin and hindi ako maglalagay ng primer. And dito sa one side of my face, fingers, and the other side yung brush. So, ito siya. Ito yung 220 Natural Beige. Ganyan siya. Wala siyang pump. Hindi ko bet na disalin lang siya kasi sobrang daming nasasayang. So, ayan siya. Ayan yung 220 Natural Beige. Medyo watery siya. Tingnan nyo, nag-run down siya. So, nakatingin ako sa camera ngayon na. Baka, nakatingin ako kasi may mirror lang dyan sa likod. So, ayan. Medyo runny siya. Ayan. At yung 220 Natural Beige. At sana, sakto siya sa skin tone ko. Kasi inano ko lang to sa yung online. Magli-link pala ako nun kasi dami nagtatanong sa akin kung paano kumuha ng tamang shade pag bibili ka online. So, meron ako nakitang website for parang shade finder atin. Basta i-link ko na lang sa baba. Doon ko lang nakita tong shade na to. Nilagay ko lang doon yung mga foundation ko na meron ako dito. Tapos yung parang ima-match lang nila. Yung smell niya, parang parang foundation lang din ng Maybelline, yung Green Satin Skin. Parang, uy, ang soft niya sa face. So, this is one layer ng foundation. And, ayan, hindi ganun ka masyado natapan yung dark spots ko. Meron pa rin konting nakikita. And, nagsiset agad siya sa face. Parang wala lang pakiramdam. Parang walang foundation. Sobrang light lang and airy. Tapos, parang konting set na lang ng powder, okay na. So, lalagyan ko muna itong kabila using a brush. Itong Zoeva inspired ko na foundation brush. Ililink ko sa baba kung saan ko nakuha ito. Isang set sila, ganito, madami. Dalawa kasi i-film kong video ngayon. I-film ko rin yung nagiging makeup ko dito. So, ayan. Gagamitin ko to sa video. So, ito pa pala yung natira. Marami pa palang natira. Ito yung kinuha ko kanina. Tapos nalagay ko sa face ko. Ito pa yung natira. Meron. Shade, okay na sa akin. Siguro dahil lang sa light ko, kaya nagmumukha siyang oxidized sa camera, pero in real life, shade ko talaga siya. So, this is one layer using a brush. So, parang mas bet ko pa siyang ilagay using fingers. Mas makapal yung application pag fingers, and ito yung application pag brush. Hindi siya masyado natakpan. Siguro yung brush, gagamitin ko na lang siya pag final blending. Kasi mas bet ko talaga siya ng fingers lang yung ginagamit. Para agad yung coverage, diba? Kasi sayang to eh. Alam kong mahal to. Siguro mga nasa 400, 500 to sa online shop. And parang naano pa ako dito sa bottle niya kasi nga disalin. Parang ang daming masasayang. So parang dapat talaga mag-fingers para makatipid tayo ng foundation dye. So sobrang ganda ng finish niya. Ang smooth, ang flawless ng skin. Lalagyan ko pa ng second layer. And tignan natin kung buildable ba yung coverage. Actually, naka-second layer na ako dito para lang mag-even out siya kasi diba yung brush sobrang sheer lang kanina. So, dadagdagan ko pa siya ulit. Okay, so itong review ko na to, lahat naman ng review ko is based on my opinion. Kung may masabi man na kung ano, opinion ko lang po ito. And hindi naman tayo pare-parehas ng skin. Hindi naman tayo pare-parehas ng preference. So, kung iba po yung preference niya, I respect that po. And daanin ko na lang siya ng brush para mag-blend out pa. Especially dito sa hairline. Na-even out yung skin tone ko, oo. Pero yung ibang mga dark spots, andyan pa rin siya. Kita pa rin yung ibang mga spots ko. Diyan. Kita pa rin. Pero yung foundation, yung actual na pag ng foundation, sobrang smooth, sobrang flawless ng skin. Grabe. So, sa shade, parang medyo grayish siya sa akin. Yellow undertone to ha. Yellow undertone. Parang medyo grayish pa siya sa akin.
Pero let's see. Makikita natin yan mamaya pag tumapat na ako sa araw. Kasi artificial lights lang yan ginagamit ko. Christmas lights lang yan. So, baka dahil dun, kaya siya mukhang grayish. And, isasabay na rin pala natin dito sa review na to, ang Maybelline na Fit Me Concealer. So, ito, available to sa Watsons, sa department store, basta yung mga kiosk na Maybelline. So, ang regular price na is 299 pesos. Nag-sale yung Maybelline ng 25%. So, doon ko siya binili. So, nakuha ko na siguro mga 220 something. So, ang shade ko dito is 20 Sand Sable. So, actually, nagamit ko na to eh. First impressions lang, tapos after nun, tinanggal ko na rin agad. Hindi ko pa siya natetest as in yung matagal pa. Nagamit ko lang siya sa video, tapos tinanggal ko na rin agad yung makeup ko after that. So, ang first impression ko dito, tinan nyo naman. 2 line lang yung nilagay ko dyan, pero sobra yung coverage niya as in. Compare naman, diba? Pag concealer, mas bet ko na biniblend ko na siya with the fingers. Yung tap-tap. Tapos, ginagamitan ko na lang ng brush pag i-blend out ko yung edges, yung mga pagka-patchy niya. O, tinan nyo naman, diba? Hindi na puyat ang akin yun. So, ang ganda ng coverage niya. Konti lang yun. Konti. Nakita nyo naman siguro kung aray ko. So, nakita nyo naman siguro kung gaano karami yung nilagay ko. And, ayan, umabot siya ng ganyan. Natakpan na agad. Lalagyan ko na rin yung mga dark spots. Ang ganda ng coverage niya. Siguro light to medium coverage siya. Tapos konti lang, a little goes a long way. Siguro pag kung everyday nyo gagamitin, siguro kahit dot lang na ganun, tapos i-blend nyo lang, sobrang ang dali niya lang din i-blend. Yellow undertone. Yung setting time nung foundation at saka nung concealer is okay lang. Parang meron kang enough time para ma-blend out yung foundation bago siya mag-set. So far, hindi ako nahirapan dito sa dalawang to. Hindi sila mahirap gamitin. So, isa-set ko itong dalawang to using the Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. It is now 1:50 PM and I'll check you guys later for an update. Ngayon ko na kayo iaano kasi ngayon ko nilagay yung foundation, diba? So, this is my face kapag sa natural light. And pantay naman sila pa natural light eh. Hindi naman awkward. Lalo na pag titingin, hindi naman magkaiba yung kulay. Hey guys! So, update dito sa foundation na ito. It is now 8 o'clock PM. 8 o'clock PM. So, nilagay ko siya ng 1:50. So, estimate na natin mga 2 o'clock. Ayun, 2 o'clock ko siya nilagay. And 8 PM na. So, 6 hours na siyang andyan sa face ko. And, hindi pa ako nagbablot. Ngayon pa lang. Medyo OA, pero babawasan natin yung pagka-OA nun. Lagay ko siya exactly ng 1:50. Natapos ako sa base ko. Nag-film pa ako ng isa pang makeup tutorial, parang get ready with me. Tapos, natapos ako doon mga 2:30. Tapos, sinet ko ulit yung face ko ng powder. Pero konti lang yun. Hindi ko nga dinip yung brush doon sa pot sa lalagyan ng Nichido. Basta yung natirang powder lang doon, ginamin ko lang. So, hindi ko masabi kung set ba talaga yung tawag doon. Lumabas ako ng 4:30, magsisimba. So, paglabas ko ng 4:30, Bez, sobrang pawis ang ating niya, Bez. Naiinis nga ako kasi kakalagay ko lang ng foundation ko, tapos pinapawisan ako ng ganun. Sobra talaga yung pawis ko. Sobra kasi akong pagpawisan. So, ang ginawa ko, ginaganyan-ganyan ko lang siya ng panyo. Uwi ako ng bahay ng mga 6:30 after 2 hours. Pinagpawisan na naman ako, tapos gano'n na naman ako ng face ko. Pero never pa akong nag-blot. As in, never kong na-feel na oily ako for yung whole duration na 6 hours. Tapos, basta pag pinagpapawisan ako, ginaganyan ko lang. Pero hindi nag-transfer yung foundation. So, ang gamit ko palang blotting paper ay itong Mary Kay na Beauty Blotters. So far, ang ganda naman ng experience ko dito sa foundation. Kaso yun nga lang yung shade, parang hindi siya match sa akin. Parang, medyo light pa siya para sa skin tone ko. And then, kanina kasi, habang pinifilm ko siya, diba, sinabi ko sa inyo na, baka sa lighting ko lang kaya hindi sila pareho. Para kasing grayish siya sa cam, para siyang grayish. Nung lumabas ako, nag-film ako, diba, sinabi ko na ganito yung itsura ko sa natural lighting. Pantay siya sa camera, pero yung kasama ko, sabi niya, hindi daw. Hindi naman bothering light, hindi naman awkward na ang puti, hindi daw ganun, hindi daw ang puti. Sadyang hindi lang talaga pantay yung color ng mukha ko sa dito ko, saka basta sa katawan ko, hindi siya pantay yung kulay. Kaya tinitigan mo ng maigi, hindi talaga siya pantay.
siguro next time na gagamitin ko setting powder yung Fashion 21, yung loose powder ko na yellow, super yellow undertone, parang banana powder. Para matone down yung kulay niya. Pero ang ganda, bes. Hala! Tinan nyo naman. Ito, yung blotting paper, parang wala siya nakuhang oil. Ayan, nakita nyo may transfer ng konti. Ayan. Ayan lang yung nakuha niyang oil, oh. 6 hours na siyang andyan, beses. Ngayon lang ako nag-vlog, tapos ganito konti lang yung oil na kumuha, diba? Pero i-consider din natin yung mga pagpupunas ko ng Felzy kanina, kasi diba, ang init nga, pinapawisan ako. Siguro nasama na din yung mga oil. Pero yung to think na hindi ko na-feel na oily ako kahit ano, tapos ngayon sobrang okay pa rin yung foundation. Concealer okay din. Although, hindi pa masyadong ganun kahalata yung spots ko. I'll check you guys later for my last update. Hey guys! So, wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ako magpawis. Oh my God, pumasok sa mata ko. Ganito ako pagpawisan. As in, basang-basa. Oh, di ba? 9:30 na pala ngayon. So, to 7.5 hours. Pinagpawisan ulit ako ng grabe. Binablat ko siya ng cloth. Ayan. Hindi naman to talaga update. Pinakita ko lang sa inyo kung paano pagpawis. Para reference. Para ma-imagine nyo kung anong itsura ko kanina. Yung 2 beses ako pinagpawisan ng ganito. Hey guys! So this will be my last and final update. It is now 11:20 na ng gabi. I have the foundation and the concealer for almost 9.5 hours. And medyo inaantok na kasi ako so hindi ko na kaya. Kailangan ko na siya tanggalin. Pero, hindi ko pa feel na kailangan ko siya tanggalin. As in, parang wala lang siya dyan sa face. Parang wala. Wala ako na-feel. Hindi ko rin na-feel na oily na ako. Pero ngayon, medyo mukhang oily na ako. Pero hindi super oily na katulad ng ibang foundations na boom talaga, shine talaga. Ito, wala. This is my second time lang na magpa-blot. And tinan niyo naman. Hindi pa naman mukhang ka-blot-blot tong mukha ko, diba? Again, kino-consider ko rin kasi yung mga yung mga pagpunas-punas ko ng Felzy kanina nung pinagpawisan ako kasi baka sumama doon yung oil, diba? Normally kasi itong blotting paper na to, napupuno ko to ng oil. Doon sa Dream Satin Skin ko, favorite ko yun kasi napupuno ko to ng oil. And ito, tingnan nyo naman. Ayan lang yung nakuha kong oil sa face ko. So, grabe, natutuwa talaga ako dito sa foundation na to kasi pak na pak, Bezi. This is my favorite foundation na, pero wait pa rin natin yung L'Oreal Infallible kasi, diba, nire-rave din yun, malay nyo magbago isip ko. Longevity, yung sweat proof, grabe. Yung sa oil, dun ako na-amaze talaga yung sa pagmamatify niya, matte talaga siya, Bezi. Na ang tagal niya bago mag-oil up. Yung shade, hindi masyadong match sa akin yung shade. Like, konti-konti hindi medyo match sa akin. Pangalawa, hindi siya available dito sa kiosk ng Maybelline dito sa Philippines. Yung price, considering na 400, 500 something siya sa online shops, ganun din naman ang price ng Maybelline dito sa atin. So, I think nasa tamang scale lang yung price niya. So, ayun lang guys, sobrang nagustuhan ko tong foundation na ito. And this is absolutely a yes for me. And for the concealer, medyo nag-fade na yung concealer. Nakikita nyo naman siguro sa under eyes ko. Nandyan pa rin siya, pero sobrang konti na lang. And nag-show na rin yung dark spots ko. Hindi siya nag-crease sa eyes ko, kasi hindi nga lang siya ka-long lasting nitong foundation na to. Pero pag pinagsama silang dalawa, ang ganda niya talaga. Ang ganda ng skin ko ngayon. Parang sobrang flawless. Parang sana ganito na lang yung natural skin ko, gano'n. For the concealer, this is a yes for me kasi ang dali niyang i-blend. Kasi available siya dito sa Philippines. A little goes a long way. Hindi siya ka-long lasting ng foundation, pero okay din yung longevity niya. Hindi ko masabi yung hours kasi hindi ko na-track down yung hours. Hehe, sorry. Ayun lang so far. Wala naman akong angal sa kanya. Tsaka ano kasi, namamahalat pa kasi ako sa 299 para sa concealer na ganito. Siguro okay ito sa akin siguro pag nasa 200 lang, 250. So, if ever na itatry nyo to, sana magustuhan nyo rin katulad ko. And yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe for more nakahanap from me. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!